ang bus na katong niabot is gikan to siyang Marbel. So pag naogtanan sa mga pasahero diri sa dropping, while naga-clearing siguro ang konduktor, may napansin siya na katong flashlight lagi lang ginaingon, flashlight na may battery unya may wire. So right away nag-contact dayon sila sa kaning police, nag dayon sila sa police para mag-contact og kaning bomb squad. Okay, so i-detonate naman wala. Wala nila gi-detonate kay dugay sila na human ilahang gitalian nila tong object sunod nagpalayo sila murag gibira nila ba. So pagbira pa lang ato kung bomba to siya pag malihok siya di ba mo usually mo buto man na basta malihok. Pero So, nabilin sa sakyanan o nabilin siya sa sulod sa bus. Siguro nabilin sa pasahero or gibilin bagtuyo kay guba man na flashlight na di na siguro mapuslan na ay mga battery o na ay mga wire na nakitaan. So dili na siguro mapuslan mong gibilin na lang jud siguro. so timaan mga alert ang ato mga katawan galing ani. Alert jud ang mga tao diri sa terminal. So kung naay mga unattended na mga unusual na mga bagay na mga mabilin ana alert jud noon ang mga tao diri pag-abot ana. So mga unsang oras ato siya gikon? Mga 8 sayo pa mga 8:30 man siguro padulong 9 yata. Oo, sayo pa nya makaingon jud ka na daghan pug pasahero anang orasa kay mga estudyante, mga magsulod og trabaho ana good. So dili jud magkumpiyansa jud. Ang protocol namin dito sa terminal pag may mga unattended na baggage, na mga suspected na mga object, mga unusual na always contact jud dayon sa authorized personnel jud. Like PNP, may mga standby man ta na mga PNP. Pero wala na nabutan yung tao. Ang pasahero, wala na. Kay naman, pinaalis na lahat ang pasahero dito, tapos cordon kaagad ang area. Yung tao na nagdala wala na. Wala na. Nakababa na. Clear na sa loob ng bus. Yung conductor na naiwan, nag-check na lang siya sa mga may naiwan ba na mga bag or ano. So yun ang kanilang protocol after dropping, mag-check din talaga sila. So napansin yung battery na ay yung flashlight na sira at saka yung may mga battery at saka wire. Kaya yun.